Alright guys, merong kwan, mga kakabsat, may another bad news sa mga garapat. Ano tong bad news na to, maestro? Ito, si sakit ng ulo nila, isa si Attorney Conti. Oh, hala ka, kabahan ka na, Bongo. Secret warrant sa mga co-perpetrator, posible raw ayon kay Attorney Conti. Buong paliwanag, panoorin natin ang sinabi ni Attorney Conti. Bongo, kabahan ka na. Naka po, Bongo. Hindi kailangang hintayin yung co-perpetrators dahil hiwalay ang magiging kaso nila kung sakali. Kung sino unang mahuhuli or sino unang mai-issuehan. O yan na nga yung issue. Pero tama, wala lang public warrant of arrest pero posibleng may secret or confidential warrant of arrest. Hindi natin alam. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bongo, ikaw na susunod. Para sa mga nakikinig sa atin ngayon, paano ba dapat natin tinatrato itong ganitong mga balita na arrest warrant mula po sa International Criminal Court, Attorney Conti? Una sa lahat, ang arrest warrant sa ICC ay by default secret. Yan. Ang kahapon po sinabi ng ICC ay wala pang public warrant of arrest o kumbaga wala pang kayang ibahagi sa ngayon ng ICC na warrant para sa publiko. Pero, unahan ko na yun, posibleng merong warrant of arrest pero secret ang classification. Actually, ang mga warrant of arrest kasi sa ICC orly, di ba? Against heads of state, against malalaking tao, ganyan. Kaya malaking pag-iingat ang ginagawa nila para masigurado mahuli yung tao. Ba't hindi na sabihin ng ICC kung may arrest warrant o wala? May arrest warrant ba? Wala. Pag may, kahit meron. Kasi parang medyo hindi naiintindihan, hindi na wala doon sa sistema ng pag-deserve ng warrant of arrest ang pamilya ng mga Pilipino, no? Attorney Conti. Oo nga pero yung ganun kasing pagpapasya, nasa huwes din yun kung public at warrant of arrest. Yun yung nila kumbaga kalakaran nila dahil nga malalaking tao talaga ang magiging subject nitong mga warrant. Dito din naman sa Pilipinas, di ba, may iba dyan na nagugulat na lang sa pag-issue ng warrant. Kaya hindi din naman kakaiba, di ba, na talagang hindi may element ng surprise sa pagpapa-arresto ng warrant. And pangalawa, sa totoo, kung kumbaga, anong gagawin ng publiko kung may sinabing may warrant of arrest? Wala namang citizen's arrest ang ICC, wala silang pag-ganon. Kaya sabi nila, ididirihin namin itong warrant kayang magkumampan o gumawa, mag-execute ng warrant. Kaya kung ano man, kung mayroong mga warrant ngayon, naka-address ito sa authorities ng states parties ng ICC. At sa pagkakataong ito, ang kanilang magiging parang agent to serve, kung meron talaga warrant para sa Interpol. Posible, pero yung mismong pag-serve, to clarify, ay dapat pulis natin. Dahil member naman tayo ng Interpol, parang gano'n ang lumalabas. Sa Interpol dumaan yung pag-request for enforcement of the warrant. Kasi ang pagkakatanda ko sa kaso ng dating Pangulong Duterte, days before na paulat yan kaya nga parang may usap-usapan na nung nagpunta ng Hong Kong ang dating Pangulo, baka nga hindi na bumalik dahil may nakabag dito. Ibig sabihin, meron ng balita about his warrant of arrest from ICC. So, sa ganitong pagkakataon, malalaman naman talaga kung meron talaga arrest warrant. Tama ba yun, Attorney Conti? Ito nga kayo, ba't di ba buwan-buwan nang alam natin? Ilang buwan na ba itong nagtatago? So, 7 months. ang niyan, talagang, kumbaga, actually, sa warrant naman ni Duterte, hindi yung naging publiko until, I think, May 12, 2025. At a few days after siyang masurrender. Kailangan kasing i-reclassify as public yung dokumento ng judges ng ICC. Alam ko parang nakaka-frustrate na, bakit hindi man lang natin nalaman? Meron na pala, February pa, nag-apply. March 7, meron na pala. Again, wala pong role ang publiko sa pag-enforce ng warrant of arrest. Kaya kumbaga, need to know basis ang pagtingin dito sa warrant na ito. Anyway, kung meron man o wala, para kasi parang nagtatanong ka rito na parang may contest Ano sa tingin nyo? Oo nga Paano? Pero sabi namin, lang muna kasi baka marami pang usap na nagaganap. Mas okay na kung ako, hindi naman ako maghuhuli malaman ko na lang sa balita, nahuli na at na-surrender na sa ICC. Okay, so, yun ang pinaka-importante para sa mga biktima. Ayun, alright. Anyway, iwanan natin dyan muna. Attorney Conti, kumusta po ba ang mga complainant, yung mga biktima po ng extrajudicial killings sa nakaraang administrasyon sa balitang meron na bagong lawyer, yung ang dating Pangulong Duterte? Again, mga kapsat, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Una napapatanong teka, ano ba to?
okay, ganyan sila kasi nasanay na sila kay Kaufman. At kumbaga, yan ang mukha ng depensa ni Duterte. Nung medyo pinag-uusapan namin, na-realize sila, ano nga, yung kung magpalit, wala pong epekto sa kanila at sa kaso nila, yung pagpapalit ng abogado ni Duterte. Kinikilala din namin na karapatan niya yan. Kaya sila, di abang na lang kung sino yung susunod. Alam namin na handa naman yung prosecution. So magkaiba kasi yung team ng victims, magkaiba team ng prosecution. Handa naman yung prosecution na patunayan yung kaso. Ang hiling lang siguro talaga ng mga biktima. Kasi pag ganyan na may magpapalit, baka ma-delay. Yung nga po Parang, sabi nila, paano yan? Baka sabihin, babasahin pa yung mga dokumento, masyado marami. Kaya dun lang sila nangangamba. Pero kung sino man yan, good luck daw po. Okay. Pag sinabi delay, hindi naman siguro ito taon. Hindi naman siguro hilingin ng bagong lawyer na pag-aaralan ng kaso, give me 10 years o 5 years. Hindi naman siguro ganun. Sapat na araw lang naman siguro. Ano po? Buwan, actually, ang posibleng delay ng change of counsel. Pero sabi nga namin, nung parang ino-objectify namin, tinitingnan namin. Una, magbubukas pa lang naman kasi ang trial. Actually, ka-announce lang last a few weeks ago, di ba, na tuloy na ang trial. Sa May 27, may hearing. Dapat present yung abogado. At sabi ni Kaufman, sisiguraduhin niyang nandoon. Sinisigurado niyang nandoon sa hearing na yun. Kaya, pag-uusapan pa lang doon yung schedule, kumbaga from the beginning ng trial, nandun na yung bagong abogado. Kaya, may say na siya. Sana lang, hindi niya sabihin, ay, bago lang ako. Pwede bang 2028 na ang hearing? Hindi kami papayag sa ganyan. Yung lawyer na bago, makakaalam po na meron na rin pagkakataong sumasama, po, nakikibahagi sa defense panel. Well, sabi ni Kaufman, yun lang yung pinangahawakan natin public information. Ang sabi ni Kaufman, ito ay marami ng, kumbaga, alam kung ano yung kaso. At the same time, may wealth of experience sa ICC. So, tingnan natin kung dati nang nakapag-handle ng kaso. May ilang mga ganong pinagchichismisan na posibleng itong mga dating abogado ng mga dating akusado. Kasi alam niyo ba, ang chika ko lang sa ICC, paano ka nga naman kukuha ng abogado? Di ba yung referral din? So yung mga kakosa mo, kakilala mo rin, tama. Yung mga kasama mo, pagtatanungan mo, ano ba ginawa ng abogado? Ikaw. So may roommates po siya doon, may kasama siya doon na 5 ibang katao na iba't iba yung stages ng proceedings. Posibleng nagpa-refer siya si Duterte doon. Kaya lang, ewan ko din ditong pahiwatig ni Kaufman, ang pumili pala ay si Kitty at si Hanilet. So, ewan ko kung paano sila nagpasya. So, ang lalabas sa korte, desisyon ng dating Pangulo, hindi desisyon ni Kitty saka ni Hanilet. Yun ang mag-a-appear, ano po? Dapat, oo. Kaya kahapon nga nababahala kami. Nung una, parang sinasabi nga, si Sara daw ang pumili. At kumbaga si Sara ang magbabayad, ganyan. Pero nakakagulat yung sinasabi kasi ni Kaufman, o hindi magulat, kumbaga nakaka-curious na kahapon sinabi niya, out of court, sinabi niya na ang pumili daw ay si Kitty at si Hanilet. So, of course, with with vetting at saka with ratification o inaprubahan din naman dapat ni Duterte. Kasi kung ayaw niya, hindi pwede yun. Pero kumbaga ang pumili, ang nag-vet, mukhang yung pinakabatang anak. Anyway, ang mag-a-appear talaga ay desisyon ng nasasakdal. Kasi kahapon. Oo, kasi may pirma yan, binigyan niyo kawan. Dami tumasang kilay. Pinaltan. Dami tuloy tanong. Siguro kaya pinaltan kasi ganito ganyan. So, anyway, those are just speculations na naman, Attorney Conti. Oo, tsaka sila yan. Mahirap namang kumbaga pangibabawan o kaya pangunahan. So kung ano man po ang thought processes nila, sila na po yan ang sa amin o paano yan ngayon sa trial. Kaya good luck lang talaga sa kanila. Sa pangkalatan, hindi naman nangangamba ang mga biktima. Hindi. Oo, sabi nila, iisipin pa ba namin yan? Dami namin iniisip sa buhay namin. Ang hirap din na, kumbaga, lagi mong titingnan sila, yung kalaban, bago mo tingnan ang sarili mo. Kaya sa ngayon, nagpo-focus po kami sa, alam po namin magbubukas sa bahagi ng mga biktima ng applications ulit. Alright. To participate in the trial. Tapos maraming nagsasabi na, oo nga, pwede pala ako. Kung dati po medyo hirap sila, nag-iisip-isip. Ngayon mukhang marami na ang nagvo-volunteer. Kaya yun po ang pinaghahandaan namin. Abang lang po sa, as in, go signal na pag-apply ulit as participating victims in the case. At dahil nagtutuloy-tuloy naman yung mga development dyan sa ICC and on May 27 yung status conference. With this, ano nang mangyayari doon sa mga co-perpetrator? Yan. Aabot pa tayo sa time na mag-hearing proper na hindi na-identify ito or may enough time para ma-identify sila at eventually mag-lead din sa pagpapa-aresto sa kanila?
Ay, Robert, iba dito sa ICC yung Yan. proseso. Hindi kailangang hintayin yung co-perpetrators dahil hiwalay ang magiging kaso nila kung sakasakali. Kung sino unang mahuhuli or sino unang mai-issuehan. Opo. O yan na nga yung issue. Pero tama, wala lang public warrant of arrest pero posibleng may secret or confidential warrant of arrest. Hindi natin alam. Pero yung importante, makakausad na separately yung kaso ni Duterte dahil kumbaga buo na yung charges laban sa kanya. Opo. Pero ma'am, sa pagiging abogada mo ng mga 649,000 years, debatingaw. Oh, debatingaw to, debatingaw. Yung ganyang klase pong pagpapalit ng abogado in the middle of the trial, hindi pa naman trial mismo, di ba? Pero andyan kumbaga nasa bingit na tayo ng trial. Pag-arangkada ng Pag-arangkada. trial. Ano ang nagiging impresyon na ibinibigay nito? Ibig ba sabihin nito ay mahina ang kanilang kaso? Kaya kumbaga ay nag-quit yung kanyang abogado? Oh, well, sa atin sa Pilipinas, pag nagpalit, may issue. Oo. Pero sa ICC kasi by phases, by stages. Tapos sabi nga nila, meron talagang, kumbaga ito yung quote-unquote specialty. So yung pre-trial or kumbaga parang pre-arraignment remedies, sa atin yun yung tawag, arraignment, yung pagbabasa ng sakdal, kumbaga may kanya-kanyang specialty. Kaya yun naman yung sinasabi. Tama din naman na kung sakasakali, pwedeng may period. So sabi ni Kaufman, 1 year lang yung engagement sa kanya, pwede din talaga yun. Kaya hindi ito bago, hindi ito kakaiba, pero sa kaso ni Duterte, palagay ko maraming haka-haka. We join some of these criticisms and kumbaga commentaries na kasi simulat sa poll kami rin parang wala namang depensa si Duterte. Nahihirapan kaming ipin down ano ang sasabihin niya samantalang ang daming ebidensya laban sa kanya. Siya mismo puro video niya. Yun yung aabangan natin. So, Correct. before that, kung ano man ang mangyari, decision, kukulitin ulit natin si attorney Oo para naman. ipaliwanag sa atin Oo. dito. For the meantime, attorney, maraming salamat po ha. Thank you, ma'am. Salamat. Ingat. Hunyog, halikan na kasama ka. Nakamute pala ako. Sorry. Paano ba yan, Sir Leonardo? Bongo, you're next. Putragis po. Problemado talaga itong mga garapatang to. Bongo, ikaw na yung susunod. Na may warrant of arrest na sigurado, kaya kabado talaga at tarantang-taranta na ang kampo ng mga Duterte. Alright, mag-last topic tayo, Sir Leonardo. Bago tayo mag-in. Countdown ulit tayo. Here we go.